So hello guys, this is Coach Legra. Nandiyan naman tayo sa panibagong episode ng Carpool Podcast. So kasama natin syempre ang nag-iisa second homegrown na Olympian natin na si Karim Saripada. Bro, kumusta? Hello guys, good day. Tsaka yun, welcome back nga pala kay Karim sa Get Wasted. Part knowledge na ng team natin. So gagawin namin ngayon guys, syempre hot seat to si Brother Alice na to sa papuntang Vegas. Ang gagawin natin, magdadrive tayo dito, tatanungin natin sila ng mga kwentuhan lang kung ano yung experience niya. Siyempre, importante malaman natin yan, baka may mapapulot tayo aral. And of course, siyempre baka ma-inspire tayo. So tara na bro, game na. Game. Let's go. Okay, game. So bro Karim, siyempre, kailangan malaman natin paano ka ba talaga nag-start sa bodybuilding. Paano ka na-enganyong maging competitor, West Physique? Okay, so una-una, hindi ko talaga to akalain na magiging atleta ako. Kasi dati, gusto kong ma-achieve sa katawan ko yung parang aesthetic one lang eh. So, sabi nilang model lang, beach model lang. So yun, naging kwan din ako for 5 years ata. Oo. Hindi ako nagkakamali. 5 years kwan ako, yung nate. Okay. Hindi pa ako atleta nun ha. Atleta. Oo, tapos nung mga 5 years na yun, sabi ko parang nainganyo ako. Oo. May nakita ko yung coach doon, kasi dati Cagayan-de-Oro ako, Mindanao bro. Mindanao ka pala. Yeah, sa Cagayan-de-Oro. Nag-gym lang ako doon, tapos wala lang, pa-gym lang. Tapos kain pa rin. Pero Tapos nakita mo na ng potential yung sarili mo or may nagsabi sa'yo? meron. Yung tito kong police, na may-ari mismo na isang gym din sa Cagayan-de-Oro. Kaya lumipat ako sa gym niya. Kaya siya na simulang maging coach mo ba? Yes bro. Tapos nung nalipat na ako, sabi niya, kukumpit ka, ilalaban kita. Oo. Kumbaga may pundasyon ka na kasi malaki na ako, balkon na ako noon eh. So cutting daw, cutting. Yan, cutting. Wala pa akong alam eh. Wala pang Kaya anong cutting? Di basta cutting ka na. Yan, tapos papaturo kita sa yung una kong coach na si Coach Rostom, which is nasa... Tinaw din. Wala siya ngayon, nasa ngayon sa Oxygen Gym, sa Kuwait siya. Siya nag-coach sa akin una. So yun, parang... From there, nag-start ako doon. Tapos, unang laro ko, champion ako. yeah. Anong doon dyan sa ating Mindanao? Mindanao, Cagayan-de-Oro. So, Anong year pala to? Anong year? year 2013. 2013. Yeah, 2013 ako nag-start, bro. So, noong nanalo ako, yun, parang Tuloy-tuloy na. tuloy-tuloy na yun. Sige, laro pa tayo. So, yun. Ang nangyari doon, naging 9 times champion ako, bro. Talaga? Tuloy-tuloy yun. Yung season mo talaga? Yeah, yung season ko noon. Tapos, si Ma'am Ruina pa yun, mga judges. Dati, wala pa kuwan, PCBF pa yun. PCBF. Yeah. So, sabi niya sa akin, si Ma'am Wing, may kuwan yung katawan mo. Okay sa potential, may kuwan siya. Maganda yung physique kuwan mo. Laban ka sa kuwan, Karim, laban ka sa Visayas ka na naman. So, nag-Visayas kami, bro. So, nung nag-Visayas kami, doon, sa Bacolod. Bacolod naman. Yeah, open yun. So, doon unang nakalaro sila Boss JP Yap ng JFit. Tapos sila Ming Hiresa. Yun, doon sila una at saka yung naging coach ko rin to si Coach IFBB Pro, Jeff Diaz. Si Jeff. Kasi pa siya yung guest poster doon eh. Doon yan. Dito yun. So, yun, sa awan ng kwan, na-champion din ako doon. Tapos overall pa ako doon. Kasi dati may overall yung tola sa ka-short. Kasi may overall pa. Oo. Pero ano yan? Yung same year yan, 2013, o iba ng year na yan? Same year. Same year din. Mga 2013 yun, mga November. Kaya pala kaya at least kagaya na to guys. Meron akong mga tututuan ng mga kay Karim. Kasi ngayon ko nalaman tong story ito na from Mindanao siya. Ganito, na parang nakasabay niya ng mga 2013 sila. JP, shoutout tropa din niya, mga kasama ko sa Coach Gym. So ngayon, syempre kasi from 2013 nagko-compete ka na, di ba? Anong nakikita mo, paano nag-evolve yung bodybuilding sa Pilipinas? From dati, ano nakikita mong malaking difference from dati tsaka ngayon? Okay. Kasi dati old school eh. Old school talaga. Yeah, old school. Tapos iba yung mga walang science natin. Yeah, walang science. Tapos alam mo yung prep namin dati. Alam mo yung tansahan lang ng kain. Tama. Tapos alam mo yung, talaga yung protein ko, yung chicken breast ko, yung dalawang buo na breast part. Yun lang. Tapos sa buong araw na yun? Hindi, per meal. Per meal. Yeah, per meal yun. Tapos yung carbs ko naman, pag nagkamuti ako,
Automatic. Mga 3 to 4 pieces na kamote, kahit gaano kalaki yun. Basta 4 o 3 piraso. Walang timbang yun. Tansa-tansa lang yun. Tapos yung kanin ko, 1 cup, 1 cup. Oo. Pero ngayon talagang Iba, emphasize iba no? na, iba na ngayon. Yeah. Kasi nagbibilang na tayo ngayon eh. Ngayon, yun ang magandaan eh. Kasi iba talaga, mas nababasag tayo ngayon. Kasi yung nga, may kwan na tayo. Kasi nga, di ba kagaya yung sabi nga nung, di ba sabi natin na iba, mag-i-effect sa iba yung old school dati. May mga tao na nag-stick pa rin sa old school. Pero Yeah. ang ganda ng combination talaga pag parehong napagdaanan mo. Kasi ikaw yung magiging na experience eh. Ang talaga na, talaga mas better. Sa pa rin, mas talaga yung nag-aaral talaga, di ba? Oo, yun, doon tayo. Tsaka, parang ngayon kasi, pasin ko rin ngayon yung pag-evolve ng ritmo ng bodybuilding sa atin. Ngayon, ang dami nang nag-i-engage siya. Dati kasi parang tayo kasi, tingin sa bodybuilding, parang more on, puro lalaki lang, puro open bodybuilding lang. Pero ngayon, nakita mo, mga babae, di ba? May figure, may bikini. Ang dami gawa. Kasi nagiging, yung natin, kumbaga, nagiging, nagpa-prosper yung community natin, di ba? Yeah. Okay, yun ang nakakatawa rin. And kagaya niyan na may bago na naman tayong Olympian, sobrang excited natin. Mas lalong gaganahan lalo yung mga Pinoy, lalo yung mga kabataan na mag-engage sa ganitong sports. Subaybayan ko to. Sumbi, tinry mo magbuka ng pro card sa muscle contest din yan. Nanood ako niyan, pagpupukuha niya ni Mado that time. Tapos talagang time na yun, di ba alam ko, di mo siya nakuha that time. Pero talaga sabi ko, for sure. Ako sa isip ko talaga na someday makukuha mo talaga yung pro card. So, share mo sa akin yung anong pakiramdam finally nakuha mo yung pro card nung muscle contest, di ba dito sa McHugh naman yun, di ba? Sige, at share mo sa akin. Last year. Last year lang yun, tama. Nanood ako sa Victoria. Ano naman nang na-feel mo nung nakuha mo yung pro card? Nakaka-touch, parang, alam mo yung bro, yung tagal mo nang pinaghirapan. Oo. Lahat na makuha mo yung pro card na yun. Kasi for how many times na eh. For how many times na nag-atim ako na bibitin lang. Oo, kunin yung pro card. Nabibitin. Diba? SRC pa. SRC pa yun. Children Classic pa yun. 19, di ba? Yeah, twice to try 3 times o 2 times ata ako nun. Sila Ken, tama ba? Yeah, sila Ken. Si Carl yung nag-pro. Si Carl yun. Carl Matthew. Yun. Tapos, nung sa Subic naman, siyempre. Di ba? Parang Si Mado nanalo nun. Galing. Ganda ng kondisyon ni Mado nun. Sharp na sharp si Mado nun. sobrang. Magaling. Tapos itong nung sa Victoria na last year na sabi ko po, sa year na to. Alam ko talaga sa'yo na makukuha mo talaga yung type na yun. Tapos at least proud. Pinoy na naman nakakuha ng pro card. So yun naging So parang naiyak ka ba nun? Sobra. Na-touch ako nun. Parang gusto kong ibiyak pero kakaya eh. Kasi laki na katawan nito, sumiyak. Pero tears of joy. Kasi alhamdulillah, nakuha ko din sa wakas. Kasi siyempre, tumatanda tayo yung kandidat natin. Ilan ka pa lang eh? Nasa ko na ako, 40. 40 ka na rin pala. Yeah, 40 na ako ngayon. Yeah, 40 na ako bro. Tapos, alam mo, araw-araw, every Friday, nagsisimba ako, nagpipray ako kay God, kay Allah. Sana ibigay mo na sa akin kasi pagbuta ako, katawan ko. Tapos yung edad natin, di ba? Siyempre. Parang right am not. Tapos this time, ibigay mo na sa akin, sabi ko, umiiyak ako bro habang nag-pray ako. Yeah. Bago ako punta ng Subic, ng event, nag-pray muna ako. Ito sa Manila na to? No, hindi. Ito sa Manila. Yung nakuha ko na yung pro card. Ito na sa Manila na. Yung nanalo na ako. Yun, grabe. Iniyakan ko yung kay God, kay Allah. Ibigay mo na sa akin. Pagod na ako. Sabi ko, Hindi pa nabigay. may iyak talaga ako bro. Sobrang. Lahat naman talaga. Siyempre lahat ng mga competitive na Tapos yun, talagang nagkontra ako kay Master Gap sa mentor ko, sa coach ko, kay Alexander Pangan. Sabi ko, coach, ikaw na bahala sa aking dots. Pero kailan mo ba start maging coach si Sir? Nung nanalo na ako. Yun na yun. Yung siya na. nag-handle sa'yo. Siya na nag-handle sa akin. Kasi kinakapapa niya yung kukuan ko eh. Siyempre, bago pa, di ba? Hindi pa niya masyado makuha yung patawan ko. So, nung after nung kuan, sabi niya, alam ko na, ganyan. So, yun, last year, nakuha na namin ni Master. So, sobrang thankful ako sa coach ko, sa mentor ko. Kasi nandyan siya lagi kay si Master Gap. Bait. Sobrang bait. Sobrang bait. Nakakuha ko to sa kanya eh. Wala ako sa ganito ngayon. Dahil hindi dahil sa kanya may pangalawang mata ko. May coach ako, may mentor ako na sobrang bait. Kahit na makulit tayo, no? Kahit coach din makulit, takulitan siya tayo. Kahit makulit tayo eh.
aga-aga, papasa ka na ng conditioning coach, ano, ganito, ano kakainin ko, ano, may pagbabago ba? Ano, tataas ba tayo ng carbs? O bababa ba tayo? Napapanay ka na, ano. Kasi syempre ganyan, as a coach tayo, may ganyan din tayong worry minsan. Yeah. Pero kaya talagang natutunan ko rin. Kagaya ko, si Wilson nagpa-prep sa akin. Binibigay ko talaga yung tiwala ko na lang. Yan, trust the process. Ayoko Yeah. sunod yun sa akin kasi pag nakasunod yun sa akin, baliwala yung tulong sa'yo. Di ba? Tama. So yun, siyempre, naging pro ka na. Pero siyempre, for sure, lahat naman tayo may nagdadaanan ng mga challenges sa setbacks. Ano yung pinaka-challenging na nangyari sa buhay mo during nakaprep ka sa competition? Yung almost mag-plan na ako, yung ano mo parang bibigay ka na. Sa katawan mo, utak mo, Lahat eh. pati pera. Parang pagod ka na. Pero yung budget. pera mo, wala naman kasi nandyan yung mga kwan ko eh. Support. Family ko sa ISP na family ko. Sa ISP Pharma ko. Nasa ISP ka niya, yung Yeah. Malaking pasalamat ako sa nila kasi yung trip ko, minsan nandyan sila. Wala lang problema sa mga kwan ko. Needs ko sa yung mga client ko. Oo. Yeah, kasi siyempre may trabaho pa rin na yun. Paano, kailangan natin yun eh. Mga Kaya clients. sa build prep natin, di ba? Dito tayo na kumukuha na ng source of income. So yun ang pinaka-challenge mo talaga. Pinaka-challenge. Kailan yan? Ito yung pro card mo yun. Yung pro card. Yeah. Kasi ngayon, walang problema sa akin ngayon. Sobrang smooth na ngayon. Smooth na ngayon kasi siyempre may mga sponsors na rin. Lalo na ngayon. Tsaka lalo na ngayon. Lalo na ngayon, Yeah, diba? dami. Tsaka for sure yung giggle mo ngayon. Yun, iba. Parang level up na. So, parang mas pagigihan ko pa. Mas kung ano yung condition mo dati sa kakakuan. Gigitan mo. Yeah, basigitan mo pa kasi Olympia ko yan eh. Ibang stage na yan eh. Oo. Tsaka kailangan talaga Malulupit kalaban mo. Oo, magbigay ka ng statement. Kasi nga, syempre, actually, hindi ako nagulat naman. Pero syempre, hopeful ako nung lumabang ka sa sabi ko, sana tayo makuha mo. And talagang sobrang tuwan-tuwa. Isa ako sa mga tuwan-tuwa talaga na nakuha mo rin talaga. Syempre, kasi isa may mga Pinoy na lumalaban sa mga pro show talaga kailangan sana kuha lagi. So tuwan-tuwa kami noon. Nakita ko nga na sinare ko rin yung mga picture mo noon. Tapos yung nakakatawa na in spite of the challenges, kuha mo rin sa kaya. Ano naman paano yung naging journey mo bago mo makuha yung ticket mo to Mr. Olympia? Ano yung paano mo siya, alam mo ba sarili mo na makukuha mo siya? Meron ka bang gano'n na paramdam noong time na yon? O talagang nagulat ka rin na nakuha mo siya? Nagulat ako. Nagulat ako. Kasi siyempre, dayo tayo. Oo. Tapos, nakikita natin sa social media yung mga Magkalaban, no? kalaban nila, di ba? Sabi ko, nalaki, gaganda ng mga tutulis, ganito. So, sabi ko, bahala na. Basta gawin na natin yung best natin, yung pag-prep natin, ayusin natin, i-times 2 natin kung ano yung last year na condition natin, nakuha natin yung pro card, yun. Mas i-level up pa natin yung condition natin. Kasi nakita ko rin talaga din yung condition. Especially, maganda na yung back mo kahit before pa nung rookie year ko 2019. Sobrang pinulilip ako sa back mo nun. Kasi yun yung unang season ko rin. Pero iba talaga yung build mo from last year hanggang ngayon. Iba yung detail mo sa likod talagang. Syempre, lalo na guys, kung technical kayo kung marunong ka sa technical ng bodybuilding and men's physique, malalaman yung difference ng improvement talaga. So, talagang, paano ginawa mo? Kasi syempre, alam mo sarili mo, na-strength mo na yung back mo. So, talagang hindi ka tumigil na pukpukin pa rin kahit na strength po na siya, no? Hindi pa rin. Talagang, Oo, kasi, kumbaga, yan yung pambato mo eh. oo, di ba yun yung... Oo, yung mismo pambato mo para sa kwan eh. Saka, yung iba naman, kung ano yung mga weakness na kwan mo, Oo. yun ang dapat mong i-improve. Pero, dati, nung di mo na ko kay Mado yung, anong sabi sa yung week, di ba usually sinasabi, ano yung nalamang ni Mado sa'yo or nung nakatalo sa'yo, ano yung sabi nila na weakness mo, was weaker part mo na, bakit yan, bangga? Hindi daw masyado sharp yung front ko. Talaga? Tapos, oversized daw ako. Yun yan. Yeah, oversized daw ako. Oo. Kumbaga, yung criteria ng kwan na yun, Standard na kung sa means physique na yun, oversized sa sobrang muscular mo na. Yeah, muscular. Yeah. Kasi yun nga guys, eto pala, minsan kasi nag-iiba yung standard ng nag-ship sila minsan sa ayaw nila na super laki na. Isa naman, dapat yun, kailangan mag-a-adjust ka rin doon, hindi puro palakihan talaga. Ngayon, ang ginawa niya, ngayon, nag-focus siya talaga sa more on detailing, no? Yeah. Yun. Kasi kung tutusin si rin, wala ka naman masasabi na talagang major weakness. More on na lang talaga. Siguro yun niya, sabi niya, conditioning sa front. Marahil, yun niya, yung naging nun, pero yun niya, sobrang. Pero nakita ko bro nung sa video mo talaga naiyak ka talaga nung sa qualifier mo sa Olympia. Yeah. Oo, nakita ko yun sa mga stories. Sa Di ko na Hong Kong. Di ko mapigilan yun. Di ko na napigilan. Sobrang panahon kasi, simple. Ako namin, 52 o 53 kami nun.
Pang 53 dapat si Harvey. Oo. Kaso, di tumuloy si Harvey. Hindi na pala siya to. Bakit daw? Hindi mo alam. Off ko na daw siya. Wala sabi, off siya. Pero ano nun, kasi actually masaya na nga ako nun na nasa call out eh. Di ba? Nakasabay ba din ako ni Boss KG nun sa story niya. Sabi ko, chance malaki chance natin. Siguro kami so, yun, nakakatawa, nakaka-proud din. Siyempre, pas Philippine. So, kaya kayo guys, support tayo sa kanila lahat. Tapos sa lahat, si Jovin, kasi yan ang mga pambato natin this coming Mr. Olympia. So, 1 week out na lang, Yeah. Tama ba? Less 1.5. No, 1.2. 1.2. Yeah. Lilipad na siya sa Tuesday. So ito, syempre, kailangan lang marinig ang payo from Karim, di ba? Na, paano mo nagagawa na maging mental tough ka? Paano yun? Paano mo napapalakas yung mental toughness mo? Ako lang, positive lang lagi. Positive lagi, tapos yung May spirit ka. lagi kang motivated. Tapos, gawin mo na lang yung passion mo, Passion. yung mahal mo yung ginagawa mo. Tapos, nandun din yung sabi nilang champion mentality. Wag yung lalaro ka lang ng just for experience lang, ganyan. Hanggang doon na lang. Wag kayong ganun. Dapat, pag naglaro, nag-prep ka, dapat Ready ka sa lahat. at saka mananalo ka. Pag yun ang gusto mo talaga manalo. Yeah. Pero mabawa, saan mo talaga dinedicate yung mga laro? Minsan sa ganun tayo, di ba? For example, nuhugot tayo ng inspirasyon sa mga mahal sa buhay. Ikaw, meron ka? Meron. Number one dyan yung family mo. Yung gina ko. Oo, magkailan. Yung personal, mga wife natin. Sa anak mo, Kasi, asawa mo, yan. ikaw ba? Ako kasi talaga, sobrang thankful ako sa wife ko kasi siya na-prep ng miss ko. Kasi nga, medyo sisik na yung schedule. Kaya sabi ko nga, isa yan sa mga inspiration natin. So yan. Yun ang payo na sa atin ni Karim na kailangan lock in talaga champion mentality tayo para hindi yung pwedeng putyo-putyo na prep lang pag gusto nyo laruin tong sports na to. So ito, syempre, very precise lang at para sa'yo, gano'n ka-importante ang nutrition. Number one, nutrition. Nutrition talaga. Kasi dyan gumaganda yung katawan natin sa kain hindi sa buhat-buhat lang. Kulang talaga eh. Number one talaga dyan yung kain natin. Talagang dapat sundin yung protocol Tapos quality talaga. Solid food. Yeah. Tama. Solid food kaya sabi nga ni Karim na number one yan. Talagang match talaga dapat kasi talaga. Kung train hard ka, dapat dapat din yung pagkain mo, sobrang ganda rin ng kain mo. Kasi kahit anong train hard mo, kung hindi ka mo nakaka-recover, o kulang protein mo, wala ka rin lakas, wala din useless. So guys, kaya huwag papabayaan nutrition nyo. Kaya pag sinabi ng coach, sunodin nyo, diba? Ito, kasi syempre coach ka rin, diba? Paano mo napabalance yung training tsaka recovery na hindi ka nababurn out sa ginagawa mo? Paano routine ginagawa mo? Ginagawa ko is half-half lang. Kumbaga, morning, fasted ako. Tapos, afternoon, turo. Then, ilang flight yan? Sa morning, mga 4, 3. Then after that, pahinga ako. Pag ko sa bahay, natutulog talaga ako. Tanghali, natutulog ako ng mga 3 hours. May in-between rest ka rin. Nagdanap talaga ako yan, 2 to 3 hours lang. Then, gising lang, kakain ulit. Yun yung workout mo pagkatapos. Tapos, hapon yung workout ko. Tapos, ang kagandahan doon is sinasabayan ako ng mga client kong 4. Yun ang maganda. 4 sila. Para mas magkaganahan ka lang. Magaganahan ako lalo kasi may kasama ka pa eh. Di ka lang napapagod. So, at least, pero na yung nagiging routine mo. So, hindi ka na-burnout sa ganung routine? No, hindi. At saka yung tulog ko, ayos din. maayos din. Talagang ilang oras na tulog. Mga 5 to 6 hours on straight. Talaga? Straight? Kasi bago ako nagigising mga 4:30, 4. Sa bagay, pamaaga ka. Kasi siyempre, meal prep pa naman tayo. Since natanong ko na yung paano mo binabalance, may ginawa ka bang adjustment from pagkaka-qualify mo sa Olympia? Tapos tinuloy mo yung prep mo, di ba, ng papuntang Olympia, sa ito papuntang incoming na From Hong Kong. Meron ka bang in-adjust pa o wala na? Same lang? Nag-adjust lang kami ni coach yung kain namin. Nagbago pa yun? Nagbago yung kain namin. Tumaas ba? Bumaba pa? Dinagdagan lang. Dinagdagan. Dinagdagan na namin yung kain namin kasi need daw namin ng size eh. Ang yun yung sabi sa'yo. Saka bawal magutom. Syempre. Yan ang sabi ni Coach Gap.
Ni Master Gab. Diba? Yeah. Papunta ka na, nag-pick ka na, syempre, kailangan. Saka iba yung size kasi ibang pa na yan Olympia ko yan Oo. Yun nga, sa, Need natin magpa-size. isa pa isang maganda rin. Nabagit ko yun habang nag-workout kami, sabi ko na buti na lang din si Karim, talagang matangkad din siya. So, magiging balance yung lalo na pag, mas maganda for sure bro, yung pick mo, second pick mo kasi, iba, first show, usually yan yung mga warm-up na, though, kahit na yung warm-up mo, talagang sagat na rin siguro talagang excited ako ma-pick mo tong mo, tapos pangalawang pick. Tapos, wala ka na magiging adjustment yan na, wala naman. Wala. So yun, nasunod lang sa coach, wala akong sunod adjustment. Kasi syempre, sabi nga nila, di ba, if it's not broken, don't fix it. Kasi wala namang dapat gawin. Just kasi baka mamaya, lalo pang di ba, ang ganda-ganda na mga speed condition mo, tapos masisira. So, pero guys, kailangan, sunod pa rin sa coach talaga. Gano'n mo ka-supportive yung family mo and friends mo sa'yo habang nagpa-prep ka? Sobra talaga. Sobra. Kasi family ko, yung asawa ko, talaga ko. Siya yung nag-prepinsa ng mga meals ko. Pagkain mo. Ako lang yung nagtitimbang. Nakatimbang siya na tapos ito, nag-luto, lahat. Tapos minsan, siya pa yung nagmamarket sa akin. Talaga. Siya namimili din. Sobrang supportive. Tapos yung anak ko, nandyan. Pag galing ako sa gym niya, pagod ka, daddy, pagod. Pero, nawawala yung pagod mo pag nakikita mong gano'n yung anak mo Sarap. Pag nakikita mo sila, na masaya sila sa ginagawa mo. Diba, kasi nga, diba, itong sports natin, napaka-selfish na sport na ito. Talagang, syempre, ikaw, puro sa'yo, kasi nakafocus ka sa sarili mo dapat pero ang hindi kasi alam ng iba, hindi lahat blessed din sa support system. Diba, no? Yeah, may mga iba rin na hindi supportive yung mga nasa paligid nila. Pero kagaya natin, sabi ko kagaya niya, ikaw, napaka-swerte rin natin. Blessed tayo pala, di ba swerte? Blessed tayo na meron tayong partner, anak, pati mga friends natin, supportive. Yung support system natin, talagang isa sa pupush sa atin, no? Nakakapagpatuloy tayo sa prep natin. So, syempre, di ba, ikaw na yung second homegrown na, Olympian. Anong pakiramdam mo na isa ka sa mag-represent lang buong bayan mo? Syempre ba, hindi lang basta, hindi lang yung tipong buong probinsya mo lang, talagang buong Pilipinas na represent mo. Anong pakiramdam mo ngayon? Sobrang saya. Sobrang saya na parang hindi mo ma-explain na proud ka. Proud na proud. Kung hindi lang sa sarili mo, hindi proud ka sa lahat. Sa lahat, no? Kaya binigyan mo ng pagkakataon na i-represent yung country. ma-represent mo yung country mo. Tapos, yung tribe mo. Sa amin, sa Mindanao, bilay sa Muslim. Bilay sa Maranao. Kumaga ako yung kauna-unahan. First time na Muslim na Maranao na nakatungtong ng Olympia. Pag gano'n, for sure, baka meron din awards sila sa'yo na Yeah, meron naman. Pero, pag kalimbawa, kasi represent po yung tribe nyo. Dahil buong mundo yan. Hindi naman yun, hero bago ma-achieve yung ganong level. So, syempre, proud. Kasi alam nyo guys, ito lang. Kasi si Karim sa mga bodybuilders na nakikita ko na talagang very humble. From the beginning talaga, never ko nakitaan yan na yabang. Yan niya. Kasi ako, nagpe-pay attention ako sa ganyan attitude ng mga athletes. Kasi, ganun natural observer ako sa mga attitude. Meron talaga kasi na mga tao na sadly medyo lumalaki ulo, pero si Karim na matagal na champion. Imagine, 2013 season niya pa lang, first season niya pa lang champion natin, pero hanggang ngayon, Olympian humble. So, yun niya, sobrang proud kami. Actually, syempre kung proud ka sa sarili mo, mas proud kami sa'yo na magiging, mag-represent ka ng country natin. Thank you, bro. Thank you. So, ito, syempre, sabi ko kanina, napaka-importante ng salita mo bilang atleta na hindi lang basta atleta na champion sa Pilipinas, kundi Olympia level talaga. Anong mapapayo mo sa mga kabataan na talagang gusto maging katulad ko? Ano yung bigyan mo lang sila ng mga konting payo. So, ito lang ma-accord ko sa kanila, may papayo ko sa kanila. Pag once na kayo, nananalo kayo, manalo hindi kayo, anong na-achieve niyo sa buhay niyo, huwag lalaki yung ulo. Kung ano yung panin nyo, ganun pa rin kayo. Huwag kayo magbabago. Huwag kayo magbabago, huwag kayo
Kasi ngayon, karamihan ngayon, di ba? Walang kwan nga, tapos yung iba dyan, kung makasta, akala mo kung sino na Wala pa nga napapatunayan. Oo, diba? Dapat yung attitude natin nandun pa rin na mabait tayo. Tapos kung may nagtatanong sa'yo na nangingin ng kunting tips, kwan mo, ano yan, entertain mo sila. Wala kung halimbawang 2, 3, tanong lang naman eh. Tanong lang naman yun. Saka huwag patulan yung mga ibang kwan. May mga issue dyan, mga kwan dyan, huwag na patulan yan. Kasi Ayun nga pala. Kasi diba, syempre, napag ito pala na. Syempre, medyo may tension ngayon sa bodybuilding kanya-kanyang grupo, diba? Anong masasabi mo doon sa mga ganong klase na ano, na, diba, ang pangit kasi sa community natin, tayo na lang, titira, pati paparinigan pa tayo. Anong masasabi mo para, syempre, baka makatulong tayo ma-stop yung ganitong klase, ano, sa toxicity sa loob ng bodybuilding. Anong masasabi mo sa kanila? Wala tayong direct sasabihan, syempre. yeah. So, Ito lang masasabi ko kung man lang, dapat nga, suportahan na natin yung isa't isa, wala nang siraan, siraan. wala kasi, Parinigan. wala parinigan, wala lahat. Kasi matanda naman na tayo eh. Dapat wala, suportahan lahat, kaya Kung di mo therapeutic isa, tahimik ka na lang, Kasi sa totoo lang, personally, ayoko rin ng may kaaway. Ako gusto ko kaibigan isa ko. Sa bawat ginagalawan ko, Kasi maganda kasi bro, pag marami kang kaibigan, network eh. yes, Baka gaya nung, wala akong mabanggitin mga pangalan. Pero syempre, may mga examples lang. May mga tao, inaaway nila yung isang grupo ng federation na ganito. Ngayon, nawawala sila ng opportunity maglaro sa mga federation na ito na sayang na sana makukuha. For example, maganda yung premyo, maganda yung laro na to talaga. Di ba? Nagkakaroon sila ngayon na lumiliit yung mundo nila. So yun yung nakikita kong mali sa ganyan klase ng mindset na dapat sila talaga away-away. Talaga, walang siraan. walang siraan. Walang siraan. Kumbaga, ba't kimati tayo? Kung nakita-kita tayo sa... Kasi sobrang liit lang yung padang bodybuilding na, di ba? Kaya nga Community. sabi ko, napaka-importante bro ng salita po. Kasi nga, isa ka na tayo sa hindi, isa ka na talaga kasi nag-represent lang natin ang bodybuilding sa Philippines. Baga, sa aming match sa hindi ay agapin man ng iba o hindi, magka-level kayo ni Joven. Yun na yun, dalawa kayo talaga na tinitingalan ngayon na bodybuilding community. Kahit men's physique kayo, syempre in general, bodybuilding pa rin. So, yun nga, sinampayo sa atin ni Champ, na Karim na, huwag lalaki ulo, and huwag tayo masyado, kahit na minsan tama tayo, minsan kailangan mo na lang dito manahimik para lang wala tayong masakpang ibang tao. Yun, tama. Ba, ganun. Minsan kailangan mo tumahimik para hindi tayo makasakit ng damdamin at tao. So, syempre, yun nga, after Olympia, anong mga future plano mo? Mag-stay ka pa ba maglalaro ka ba next year? Mag-off ka ba? Tuloy-tuloy ba to hanggang talaga makuha mo yung anong napaproject mo in 5 years and 10 years from now? Yeah, kasi nakakonta sa visa ko, 10 years, 10 years yun Sa kayo sa garin na lang. Kung hanggang nandyan pa si Kuan, support, no? kaya yung mga Kuan ko, sponsor ko, si Kuan, si Sponsor, madadagdagan. si IE Super Pharma, sila yung tulong sa akin, sila lahat Yan, diba? Tapos, yun, pinapagsabayan naman. Tapos, siyempre, nakakuan ka, pag may Kuan na, di magkaroon din ng sariling business. Number one yun. Ito, siyempre. Pagsabayin natin yung Kuan natin kasi yung oras sayang Tama kasi itong ginagawa, put up ng business at the same time. lalo na for example, ito na yung pinakamalaking stage na makakaapa ka na at last sa malaking stage. For sure, nalapit na sa iyo ang mga opportunities na. Pagkaya ito, for example, yung dati, IA, Super Pharma, tapos yan, part na naman si Karim ng Get Wasted. Ulitin na yan ng mga recognize ka ng mga brands, hindi lang locally, for sure yan, pag nakita ka ng potential, lalo na pag sumampa ka mismo sa stage. So gamitin mo yun bro, na parang kasi, aminin natin sa hindi, syempre, yung market value mo tataas talaga. Skyrocket yan, so gamitin mo ng matalino yan, and at the same time, syempre tumatanda tayo, yung business, tama yung naisip, kailangan yung para sa future din ng family mo. Kasi hindi ka naman forever na athlete, di ba? Talagang business ay tama yun, mga next year. So next year, may plano ka mag-business. Yeah, meron na. Pero plano na. Pero sa tingin mo, kasi pag Olympia, dapat yan hili yata, umahataw talaga, wala nang off So parang gano'n naman yata talaga dapat, So gano'n ang plano nyo, parang after ng Olympia, back to the drawing board. Tapos usap ulit kayo nila, coach. Yeah, kung ano yung plano na, sunod lang. Tapos yun. Yeah. Pero sobrang excited ako bro na
naging kating kita ulit. Actually, hindi tayo nag-abot pala nung naging ka rin, di ba? Naging gateway. Tayo nag-abot, pero ngayon nag-abot na tayo. Sobrang proud ako na naging, it's an honor na ma-interview kita. Isa ako sa unang mga interview sa'yo by the help of, syempre, ng Get Wasted Supplement na talaga namang tumutulong sa amin, sa prep namin, and all sa lahat ng bagay. So, bro, good luck sa'yo. And I hope, syempre, isasama namin sa prayers namin. Especially lalo na ngayon, marami nang susuporta sa'yo, marami nagpapray para sa'yo. Na makapasok, kung di na makapasok, manalo talaga sa Mr. Oli. So baka may gusto kang pasalamatan or shoutout, bro, i-promote mo yung social media mo. Okay, gusto kong pasalamatan sa yung lahat ng mga sponsors ko. Unahin natin si ISP, si IS for Pharma, kay Master Gap, Kapangan, sa Team Karim, tapos sa Get Twisted. Thank you Get Twisted Philippines Supplements. Yeah, salamat kay Boss Marvin. Sa line at its clothing, sa mga board shorts ko. Yeah, thank you so much. At saka sa Aces Powerhouse Gym and Las Piñas. Yeah, Las Piñas. And sino ba? Si MTG. Si Archie Gascon. Thank you boss. Sa kuha natin dyan, sa mga meet natin, thank you so much, laking tulong po yun. Tapos sa family ko, sa mag-inang ko, sa asawa ko, sa anak ko, sa mga taga Mindanao, sa mga kababayan ko dyan, thank you so much sa mga pag-suporta sa akin at sa kayong mga prayers. Number 1 yung prayers, huwag natin kalimutan si God, inshallah. Tayo na yung lapit na. Saka malapit na. Sana makapasok tayo sa gumanda pa. Manalo. Yeah, kailangan manalo. Tapos, yun, higitin pa natin, pagandahin pa natin yung kondisyon. Nandyan naman si Master Gap. Master, shout out. All trust lang sa Opo, trust the process. So, ayun, lilipad na si Karim sa Buti nga, nagkaroon pa ng chance. Kaya ilang days na lang yun eh. Ano ba kayo? Thursday? Thursday. Guys, ilang days. Wednesday yung kuwan namin, alis namin pa. October 8 yun eh. 8 pala. Yeah, tapos yung kuwan sa Olympus, 10 to 12 yun. Yeah, yung show day is 12. Yung pero mo, napagbigyan pa tayo. Yeah. Papahinga na lang sana si Bro Karim natin. Pagbigyan pa tayo sa ganitong And at least ngayon, makapag-interview, usap-usap, ganyan. At meron kayo for sure may matututunan kayo dito. And follow nyo yung social media account niya kasi syempre, from there, magpo-post siya ng madalas na yan kasi responsibility na rin. IFBB Karim Saripada, FB ko, tapos yun, IG ko, Karim Saripada. TikTok, IFBB Saripada Karim. Yan. So follow nyo kasi magiging active yan si dahil for sure bubuhos ng mga sponsors na lahat. Pati syempre, pag may business na siya, po-promote niya. Saka ikaw bro, good luck bro. Good luck din sa laban mo. Ako lalaro din. Lalaro din si Brother Ligran ha. Sa Thailand siya, 2 laro. 2 yan, pero lahat sa Thailand yan. Bangkok ka sa Bruno, sa Pattaya. So yun. Sana makuha mo na bro. Sulit mo na yan. Proud Pinoy tayo bro. Ako naman, basta magawa ko, invest ko rin talaga. Yeah. Parang ikaw din. Sige guys, magkakape muna kami kasi bawal nang kumain si medyo tapos na yung Black coffee lang tayo, Black coffee. Ako rin. Meal 4 na tayo. Meal 5. Meal 5 na siya. Yeah, kapit na. Salamat guys sa panonood and abangan nyo pa yung mga susunod natin mga ganitong klase ng podcast kasi for sure mga susunod mga interesting ulit yung mga i-guest natin dito or kung sino man ang makipag-collab sa atin. So thank you Sir Marvin, shoutout sa inyo. Thank you sir. Thank you. Get you tayo. Thank you guys. Thank you.